Isang umaga, naglalakad papasok sa silid-aralan sina Danaya, Marino at Mel. Halatang masaya si Danaya at hindi matanggal ang ngiti sa kanyang labi. Uy, mukhang magandang gising mo, Danaya. Oo nga, kanina ko pa napapansin yung kakangiti mo. Oo, galing kasi yung opisyal sa simbahan, kukunin akong reyna sa prosesyon. Wow, talaga? Ano ba ang okasyon? Hindi pa alam ni Danaya ang tunay na dahilan ng prosesyon. Ang alam lang niya may magandang gown, makeup at magandang larawan. Malaking okasyon yun sa simbahan taon-taon. Sumali din dyan ang ate ko. Basta magsusuot ako ng magandang damit at magme-makeup pa din daw ako. Mas okay kung alam mo kung para saan yun. Mahaba ang porosyon na yun, gawa ng simbahan. Tradisyon ng mga Pilipino yun, inaabangan kada Mayo. Hayaan mo na, basta sasama ako sa prosesyon at nakagown ako at may corona. Hindi pa din mawala sa isip ni Danaya ang prosesyon. Panay pa din ang kwento nito sa mga kaibigan habang naglalakad tungkol sa kanyang sash, corona at gown. Hanggang sa makarating sila sa silid-aklatan, wala pa ring tigil sa kakakwento si Danaya. May corona para ako susuotin. Siguro ang ganda sa pictures. Danaya, maaari ba pahingan ang boses mo? Kung tapos ka na, magkuha ka ng bagong aklat. Madaming pa oras magbasa. Naglakad si Danaya sa hanay ng mga aklat pambata para maghanap ng libro tungkol sa gaganaping prosesyon. Habang naghahanap siya, bigla siyang nakakita ng isang babaeng nakagown at mayroong malaking corona. Parang tunay na reyna. Puso ko yung nabihag. Wala nang hinanais. Ang ganda po ng suot nyo. Naniligaw po ba kayo dito? Para hindi po kayo taga rito. Tumaan lang ako dito para tumingin ng aklat. Mukhang masaya ka, Iha. Ikwinento ni Danaya kay Elena na sasali siya sa prosesyon, ngunit hindi niya alam ang tunay na kahulugan nito. Ipinaliwanag ni Elena na ang buong Mayo ay tinatawag na Flores de Mayo, isang pag-aalay ng bulaklak para kay Birheng Maria. At ang Santa Cruz naman ay ang prosesyon nagsasara ng pagdiriwang alaala ng paghahanap ni Reyna Elena sa krus ni Jesus. Iba't ibang kababaihan ang kumakatawan sa iba't ibang reyna o titulo ni Maria, gaya ng Reyna Banderada, Reyna Mora, Reyna Judith, Reyna Emperatriz, Reyna Elena, at iba pa. Sa ibang lugar, imbes na Santa Cruzan, Flores de Maria ang ginaganap. Pinaliwanag din ni Elena na maraming ginagampanang papel sa Maria sa Katoliko, gaya ng pagiging ina ng awa, ina ng laging saklolo, ina ng mga anghel, ina ng mga propeta, ina ng mga apostol, ina ng kapayapaan, at marami pang iba. Para sa akin, mas okay gamitin ang Flores de Maria at Santa Cruzan. Sinasa kultura ang Santa Cruzan. Kung Flores de Maria naman, ang susunding titulo na maglalakad ng mga reyna, mapapatibay ang pananampalataya ng Katoliko. Tama ka, Danaya. Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Naku, yan ang hindi ko masasabi sa'yo. Pero check ako na masisiyahan ka sa magiging karanasan mo sa darating na posisyon. Maraming salamat po, ma'am. Ano nga po yung pangalan mo? Ako si Elena. Sa pangalan niyo po at suot, para po kayong si Reyna Elena. Mahal na Reyna. At ikaw naman ang mahal na Reyna Danaya. Biglang may narinig si Danaya na boses na tinatawag ang kanyang pangalan. Nagising siya at nahulog sa kanyang kamay ang isang libro tungkol sa tradisyon sa Pilipinas. Danaya, makatulog ka na. Ha? Nasaan si Reyna Elena?
Reyna, ayun ka na naman. Tungkol pa rin ba to sa pagsali mo sa prosesyon? Nananaginip ka na ata. Naintindihan ko na hindi lang pala ito sa magagandang damit. Tradisyon at pananampalataya pala ang tunay na mahalaga. Nakwento ni Danaya kay Marino ang kanyang natutunan pati sa kanyang mga kaklase. Pag-uwi ni Danaya, mas buo na ang kanyang pagkaunawa sa Flores de Mayo at Santa Cruzan. Nanay, bago po tayo pumunta sa simbahan, tutulong pa ako sa paghanda ng mga tubig para sa prosesyon. Para hindi silang masyadong mapagod. Ang thoughtful mo naman, anak. Ngumiti si nanay at niyakap si Danaya. Mas naunawaan na ngayon ni Danaya na ang pagdiriwang ay hindi lamang sa panlabas na kagandahan, kundi sa pananampalataya at pagiging bahagi ng tradisyon.